The House prosecution in Vice President Sara Duterte's impeachment trial denies their supposed heated exchange with the defense last week. Nasa Senado si Isaiah Mirafuentes para sa detalye. Isaiah, ano ba ang sinabi nila? Yes, George, nagpapatuloy pa nga rin ang second day ng pre-trial conference. Kaugnay pa rin yan sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At ang naging pinakamainit niyang naging usapin bago magsimula ang pre-trial conference ngayong araw, George, ay kaugnayan sa umano'y naging girian sa pagitan ng prosekusyon at defense team noong nakaraang linggo. Maring itinanggi ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro ang balitang kinain umano siya ng buhay ng isa sa mga legal counsel ni VP Sara na si Atty. Sheila Sison noong unang araw ng pre-trial conference. Your reaction again dun sa last time ng mga news? Was it true po? It's not true. That's fake news. Habang ang mismong lumamon daw kay Luistro na si Atty. Sheila Sison ay no comment naman sa mga bulong-bulungan. Samantala, ang mainit ang ulo noong nakaraang linggo na si Atty. Lorna Kapunan mukhang positive ang mood ngayong araw. Attorney, do you have any comment po? Have a nice day, everybody. Dalawang articles of impeachment na lang kinakailangan tapusin sa pre-trial, ang unexplained wealth at confidential funds. Ayon sa prosecution, sa nagaganap na pre-trial, 248 ang common exhibits or evidence ng parehong defense at prosecution. Samantala, George, ipinakilala na nga rin ng House prosecution ang kanilang bagong tinalagang legal spokesperson na si Atty. Benjamin Tolosa Jr. At samantala, ayon din sa prosecution sa nakatatapos na press conference kanina, mukhang kukulangin daw ang 2 buwan para sa magaganap na impeachment trial laban kay VP Sara. George. Well, inexplain ba nila, Isaiah, kung bakit kukulangin yung 2 months for the trial? George, ayon sa House prosecution, kabilang sa pinag-uusapan sa pre-trial conference ay yung mga requested trial dates ng magkabilang panig. Ayon sa kanila, sa kanilang bahagi daw 62 days ang inihiling nilang trial dates, habang sa bahagi naman ng defense team ay 30 days. Ang paliwanag nila sa atin kanina, posible pero ayaw daw nilang mag-preempt na ang defense team ay may ilang mga witnesses na hindi na ipresenta sa oras ng trial. George. And also, Isaiah, sinabi na ba nila kung sino-sino yung mga witness ng prosecution? George, ayon nga sa impormasyon ding nakuha natin mula sa prosekusyon, ang witnesses ay ipipresenta muna ng defense team muna ay nasa 97, at ayon sa prosekusyon, 51 daw dito ay common witnesses. Ibig sabihin, magiging witness sila ng magkabilang panig ng prosecution at ng defense team. George. Okay, itanong ko na lang din sa iyo to, Isaiah, no? Kasi sabi mo, nagpakilala ng bagong spokesperson, legal spokesperson, si Atty. Benjamin Tolosa Jr. ang prosecution. So, ang dami na nilang spokesperson right now. So, na-identify ba nila kung ano-ano yung role nila, at baka mauwi ito sa iba-ibang opinion ng kanilang spokesperson sa issue, sa impeachment? George, according to Atty. Benjamin Tolosa, nakausap natin siya. Actually, tinanong din natin yan kung anong pagkakaiba nila dun sa dalawang mambabaso kongresista, which is sila Congressman Zia Alonto Adjong at Congressman Rene Co, na pareho rin namang spokesperson ng prosecution panel. Ang paliwanag sa atin ni Atty. Tolosa, siya ang makapagbibigay ng pinakakumpleto at detalyadong impormasyon sa mangyayaring trial, which is mag-i-start nga sa July 6, dahil si Atty. Benjamin Tolosa, George, ay kabilang rin sa mga magiging private prosecutors. So, may papaliwanag niya sa publiko and even sa mga media kung ano talaga yung eksaktong mga nagaganap na sa impeachment trial laban sa Vice. George. Alright, maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat.